pinangalanan at pinili ka. Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Simon at San Judas Tadeo, mga apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguriang Selota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, kaya't sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Tokayo, ito ang isang salitang kailan ko lamang nalaman. Ibig sabihin, may 2 taong magkaparehas ng pangalan. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang katukayo sa mga alagad ni Jesus. Ang 2 Simon at ang 2 Judas. Si Simon na naging Pedro at si Simon ang makabayan. Si Judas Iscariote na nagtaksil kay Jesus. At si Judas Tadeo o anak ni Santiago. At sa kadahilanang ito, marahil kaya hindi masyadong kilala ang 2 apostol na ipinagdiriwang natin ngayon. Lalo at higit, si Judas na sinasabing walang masyadong nananalangin sa takot na ibang Judas ang kanilang mapagdasalan. Kaya siya ay tinuturing na patron ng mga walang pag-asa o hopeless cases. Sa kaugaling Hudyo, kakaiba ang ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Karaniwang ang mga disipulo ang pumipili sa kanilang susundan na guro o rabay. Subalit dito, si Jesus mismo ang pumili at tumawag sa kanilang pangalan. At hinirang ang 12 apostol na kakatawan sa bagong tribo ng Israel. Subalit, kung ating titingnan, kakaiba ang mga napili ni Jesus. Makikita agad sa kanilang pagkakakilanlan ang mga kakaibang personalidad nila, katulad ni Simon na zilot o makabayan. Kung sa ating panahon pa, baka maredtag si San Simon dahil sa kanyang ipinaglalaban. Subalit, sila ang pinili at pinangalanan ni Jesus. Kabilang na sila kay Jesus. At sila ang pinapadala ni Jesus upang maghatid ng kanyang mabuting balita at magpatuloy ng itatayo niyang simbahan. Tayo rin ay pinapangalanan at pinipili ni Jesus para sa isang misyon. Nawa ay makatugon tayo bilang tapat na disipulo ni Kristo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo.
Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.